Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1061, unang alagad. Mukhang kalmado at payapa si Mo Chen. Kung gusto nilang lumaban, hindi after si Tiantai. Kahit nakakasabi pa lang niya ng ilang pangungusap, inilantad na niya ang ugali ng mga tao ni Tianlong. Napakaraming mga Zun cultivator ang dumating upang lumaban, at kung gagawin nila, ang Huangzi sa ilalim ng lupa ay hindi tatayo. Ang lugar na iyon ay artificial, kung ito ay masira, ang lahat ng enerhiya ng Huangzi ay dadaloy papasok. Nagbanta silang papatayin si Emperor Yu at ang mga disipulo ni Emperor Shi, ngunit hindi lang sila ang may mga disipulo. Maari ring patayin ni Mo Chen at Hao Qinglin ang mga disipulo ni Tianlong. Magtatapos iyon sa isang malaking digmaan. Pinatay mo ang aming tagapagtanggol at pumasok sa aming teritoryo. Paano mo maipapaliwanag iyon? Natahimik ang lahat hanggang sa may nagtanong. Alam ng lahat na hindi gusto ni Emperor Tianlong at ng dalawang emperador ang isa't isa. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Nilabag ng iyong tagapagtanggol ang mga alituntunin at inatake ang isa sa ating mga alagad, kailangan niyang mamatay. Ano pa ba ang dapat kong ipaliwanag? Malamig na sabi ni Mo Chen. Matigas ang boses niya. Mukhang naiinis ang mga tao ni Tianlong nang sabihin ng pinuno. Sige, tatandaan namin iyon. Pagkatapos nito, tumingin siya sa altar at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung wala ang altar, paano sila makakabalik? Ang mga tao ni Tianlong ay lumipat patungo kay Mo Chen at malamig na sinabi. Tumayo. Tumiti si Mo Chen sa isang maningning na paraan. Lumipat din sina Hao Qinglin at Lin Fang. Kinailangan ni Tianlong na ayusin ang altar. Hindi naman nila kailangan ng mahabang panahon. Sa sandaling iyon, nilapitan ng mga tao ni Tiantai si Mo Chen at sinabi. Mag-ingat sa mga tao ni Tianlong sa hinaharap. Hindi sila madaling makakalimutan ngayon. Naiintindihan. Tumanggo ang lahat. Tara na, walang pakialam na sabi ni Mo Chen. Tapos, umalis na ulit sila. Ang mga tao ay nanginginig, si Mo Chen ay hindi kapanipaniwala. Si Mo Chen at ang iba pa ay bumalik sa Tiantai. Magkikita ulit tayo para sa graduation ceremony. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo pansamantala. Sabi ni Mo Chen. Pupunta rin ako. Sabi ni Sado sabay ngiti ng walang pakialam. Brother, manatili ka rito, pupunta ako sa kabila. Sabi ni Mo Chen kay Hao Qinglin. Sa isang tabi, may mga nagsasaka ng layer ng Tianqi. Sa kabilang panig ay mga nagsasaka ng layer ng Zunqi. Sige. Sabi ni Hao Qinglin na tumatango. Pagkatapos, umalis si Mo Chen. Tanging sina Hao Qinglin at Lin Fang ang naiwan doon. Sumali rin sa kanila si Qiu Yuzin. Sa sandaling iyon, ngumiti si Hao Qinglin sa kanila. Congratulations kuya at ate. First and second ang rangkang mo. Ha? Nagkatinginan sina Lin Fang at Qiu Yuzin, nagulat sila, ngunit ngumiti. Una at pangalawa. Napakagandang sorpresa. Brother, ang rangkang ba ay ginawa lamang sa huling pagsusulit? Tanong ni Lin Fang. Napangiti si Hao Qinglin at sinabing. Napagdesisyonan namin iyon at nauna kayong lumabas, kaya nauna at pangalawa kayo. Yun na ang final decision natin. Tumiti ng pilit sina Lin Fang at Qiu Yuzin. Gusto niya tayo. Isip ni Qiu Yuzin na nakatingin kay Lin Fang. Walang sino man ang maaaring pabulaanan ng kanilang desisyon. Brother, hindi mo ba naisip na magagalit ang ibang tao dahil ang rangkang ay hindi batay sa lakas? Tanong ni Lin Fang. Ang mga cultivator sa antas ng Tian ay lumalaki pa rin, anuman ang iyong antas o kapangyarihan sa oras na ito, hindi iyon mahalaga para sa mga cultivator sa antas ng Tian. Kapag naging Zun cultivator ka, nagiging mas mahalaga ang lakas. Nakangiting sabi ni Hao Qinglin. At saka, walang fair rules sa mundo natin. Sa anumang kaso, natapos ka sa unang pagsusulit at ngayon ay nauna kang lumabas sa pagsusulit na ito, magaling ka. Tumiti si Lin Fang. Sa katunayan, ang antas ng Tian ay lumalaki pa rin. Sa mata ng mga emperador, walang Tian level cultivator ang malakas pa rin. Pangalawa ka, wala kang pakialam, di ba? Sabi ni Hao Qinglin na nakangiti kay Qiu Yuzin. Ayoko, syempre. Sabi ni Qiu Yuzin na may maningning na ngiti. Hinangaan niya si Hao Qinglin. Siya ay 50 taong gulang lamang ayon sa mga alingaw ngunit siya ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga cultivator ng Qiu clan. Si Hao Qinglin at mag-asawa kayo, kaya kung gusto ninyong maging una at pangalawa, maaari ninyong pagtalunan iyon sa inyong mga sarili pa rin. Sabi ni Hao Qinglin na tumatawa. Nagulat sina Qiu Yuzin at Lin Fang. Mahilig din magbiro si Hao Qinglin. By the way, may itatanong sana ako. Biglang sabi ni Lin Fang. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Sabi ni Hao Qinglin. Tumiti siya at sinabi. Lin Fang, palagi kang umaasa sa iyong sarili. Wala kang utang sa akin o kahit kanino. May pinanggalingan, pero hindi dahil sa'yo. Kapag nakapasok ka sa layer ng Zunqi, lalapit siya at kakausapin ka. Isang pinanggalingan, ngunit hindi dahil sa akin. Hindi pa rin maintindihan ni Lin Fang kaya sinabi niya, naiintindihan ko, patuloy akong lalakas. Mabuti. Nakangiting sabi ni Hao Qinglin. Nakipagkamay siya at lumabas ang mga medalya. Ginawa gamit ang purong chi. Sabi ni Hao Qinglin. 2 medalya ang lumitaw, ang isa ay may pangalan ni Lin Fang at ang isa ay may pangalan ni Qiu Yuzin. Sila ay opisyal na mga alagad ng imperial na paglilinang. Sige, hintayin na lang natin yung iba.
Sabi ni Hao Qingli na nakaupong nakakrus sa isang ulap. Walang sinabi sina Linfang at Qiu Yuzin. Nag-usap sila at naghintay. Makalipas ang isang araw, lumabas ang pangatlong tao. Nakilala siya ni Linfang, si Lin Ruotian iyon. Nagulat siya nang makitang nandoon na sina Linfang at Qiu Yuzin. Sayang, hindi siya nakarank muna. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1062, nasaan si Zhuo Yuan? Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para pumatay ng 70 tao, ngunit magkasama doon sina Qiu Yuzin at Linfang kaya dapat nakapatay sila ng 110 tao, hindi ko alam kung sino ang tumulong kung kanino. Naisip ni Lin Ruotian. Noong nakaraan, akala niya ay tutulungan ni Qiu Yuzin si Linfang, ngunit nakita niya kung gaano kalakas si Linfang. Hindi siya naglakas loob na maliitin siya kahit na nakalusot pa lang siya sa ika-4 na layer ng Tianqi. Sa lakas ng ika-4 na layer ng Tianqi, nagawa niyang akyatan ang lahat ng grupo ng mga hagdan. Madali rin niyang natalo si Yang Zilan sa parehong antas ng cultivation. Umupo si Lin Ruotian. Napakalakas mo Linfang, saan ka galing? Tanong ni Lin Ruotian na parang sinusubukan niyang kaibiganin si Linfang. Galing ako sa isang bansang napakalayo sa lalawigan ng Bahwang. Hindi ako makakalaban sa iyo, Brother Ruotian. Gabi ni Linfang na mahinahong nakangiti. Napakalayo. Bulong ni Lin Ruotian. Tumiti siya bing. Si Yang Zilan at ang kanyang kapatid na babae ay hinamak ka, ngunit talagang katawa-tawa sila. Iniisip nila na sila ay mas mataas dahil sa kanilang katayuan sa lipunan, ngunit sa katunayan, hindi sila maaaring makipagkompetensya sa iyo kahit kaunti. Tumiti si Linfang. Hindi niya alam kung bakit sinasabi ni Lin Ruotian ang mga bagay na iyon. Galing sa isang mayaman at prestihiyosong pamilya ay isang magandang bagay. Mahinahong sabi ni Linfang. E ano ngayon? Nauna ka sa rangkang at higit pa rito, gusto ka ni Miss Qiu. Naging alagad ka ng Imperial Cultivation, kaya ngayon, kung mayroon kang ibang katayuan sa lipunan, maaari mong hilingin ang kanyang kamay ng opisyal. Ibang katayuan sa lipunan. Bulong ni Linfang. Tumingin siya kay Lin Ruotian at sinabing, naging isang Imperial Cultivation disciple ako, iyon ay isang social status, ano pa ang iba pang social status na maaari kong makuha. Kung gusto mo, brother, pwede kang maging miyembro ng Lin Clan, pareho tayo ng pangalan. Maaari mo ring hingin ang kanyang kamay gamit ang katayuang iyon sa lipunan. Naisip ni Lin Ruotian na dahil nagmula si Linfang sa isang napakalayo na bansa, nag-iisa siyang dumating. Maraming tao tulad ni Linfang sa lalawigan ng Bahwang kaya kailangan ng mga tao ng malakas na background sa paglalakad sa paligid ng lalawigan ng Bahwang. Kung hindi, maaring ay bully sila ng ibang tao. Nag-aalok siya ng proteksyon para kay Linfang. Tumawa si Linfang dahil naiintindihan na niya ito. Gusto ni Lin Ruotian na maging miyembro si Linfang ng Lin Clan. Gusto niyang tulungan si Linfang na maging kanyang kapatid. Paprotektahan din siya ng Lin Clan. Bukod sa kanilang dugo, siya ay magiging isang tunay na miyembro ng angkan. Salamat brother, pero mas gusto kong umasa sa sarili ko. Nakangiting sabi ni Linfang. Si Lin Ruotian ay mukhang bigo at sinabing. Ikaw ay isang ambisyosong tao. Kahit hindi tayo tunay na magkapatid, masaya akong maging kaibigan kita. Masaya rin ako. Sabi ni Linfang. Mabait si Lin Ruotian. Malakas din siya at galing sa mayamang pamilya. Masaya pa rin si Linfang na magkaroon ng mga bagong kaibigan. Tumiti si Lin Ruotian at tumango. Wala na siyang sinabi pa. Pirmahan mo, sabi ni Hao Qingli na nagbibigay ng medalya kay Lin Ruotian. Inukit ni Lin Ruotian ang kanyang pangalan sa medalya. Maya-maya ay dumating na ang pang-4. Hindi nakilala ni Linfang ang taong iyon, ngunit nakilala ni Lin Ruotian. Iyon ay isang disipulo mula sa isang mayamang pamilya mula sa timog ng Bahwang. Ang mga tao ay patuloy na nagsidatangan habang sina Linfang at Qiu Yuzin ay kalmadong nakaupo sa gilid ng Tiantai. Hindi nila inisip ang rangkang ng ibang tao. Wala itong kinalaman sa kanila. Gayunpaman, iniisip ni Linfang kung babalik pa ba si Zhuan Yuan. Tahimik ding nagmamasid doon si Sado. Masaya sila dahil kung nakabalik sila, ang ibig sabihin ay Imperial Cultivation disciples sila at lahat sila ay magkakapatid. Sa hinaharap, magkakaroon sila ng mas mataas na katayuan sa lipunan sa loob ng kanilang sariling angkan. Ang mundo ng mga prestihiyoso at mayayamang pamilya ay masalimuot at lahat ng mga miyembro nila ay gustong maging pinakamahusay. Lumipas ang isang buwan at sa Tiantai, 78 katao ang nakalabas. 3 pwesto na lang ang natitira. Excited ang crowd. Maraming tao ang nakapasa sa pagsusulit sa hagdanan kaya hindi dapat maging problema ang 81 katao. May nakakita na ba kay Zhuan Yuan? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. Napagtanto nila na wala si Zhuan Yuan sa 78 katao. O sige, nasaan siya? Sabi ng iba. Saan siya nagpunta? Palagi niyang sinasabi na mauuna siya. Nakita ko siya sa Huangxi Underground. May humahabol sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Sabi ng iba. Nagulat ang karamihan. Ano? May humahabol sa kanya. Sigurado ka ba? Tama, napakalakas ni Zhuan Yuan. Sino ang humahabol sa kanya? Maraming tao ang nagsimulang magsalita tungkol sa kanya. Nakita ko siya ng sarili kong mga mata. Galit na galit siya. Duguan siya at magulo ang buhok.
May isang napakalakas na humahabol sa kanya at nagtatawanan at nagsasalita tungkol sa isang dakilang emperador ng unggoy. Tinatakot niya si Zuan Yuan gamit ang boses niyang mag-isa. Sabi nung taong yun. Nagulat ang lahat. Isang trahedya para kay Zuan Yuan. May tinatakot si Zuan Yuan gamit lang ang boses niya. Ang Great Ape Emperor. 3 pa ang pwedeng mag-qualify. Kung si Zuan Yuan ay hindi bahagi ng mga ito, pagkatapos ay kailangan niyang subukang muli. Bulong ng isang tao. Nanatiling tahimik ang karamihan. Ikaw ay mali. Isang tao na lang ang natitira. Sabi ni Lin Rootian. Isang tao. Nakalimutan mo ang isang tao. Sabi ni Lin Rootian. Nakalimutan ang isang tao. Ang daming nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay naisip nila ang tungkol sa isang tao na nakatalo kay Zuan Yuan sa parehong antas ng paglilinang. Nasaan si Lin Feng? Ayan, kasama si Qiu Yuzin. Sabi ni Lin Rootian na nakaturo sa kanila. Pinaikit nila ang kanilang mga mata at, sa katunayan, sina Lin Feng at Qiu Yuzin ay nasa gilid ng Tiantay. Mayroon na silang 80. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1063, seremonya ng pagtatapos. Isang tao pa, bulong ng karamihan. Mukhang excited silang lahat, gusto nilang makita kung sino ang huling lalabas. Biz. May lumabas at hindi si Zuan Yuan. Ang ika-81 ay hindi si Zuan Yuan. Si Zuan Yuan ay hindi magiging isang Imperial Cultivation Disciple. Ang mga tao ay namangha. Palagi niyang sinasabi na mauuna siya at sa huli, hindi siya magiging alagad ng Imperial na cultivation. Muling nagpakita si Hao Qinglin na may dalang medalya at sinabing, "Congratulations, huli ka na kaya qualified ka. Pirmahan mo ang iyong pangalan." Phew. Nakahinga ng maluwag ang taong iyon at ngumiti. Nag-aalala siya, ngunit nagawa niyang maging alagad ng Imperial na paglilinang. Hay salamat. Siya ay nasa sabik, ngunit ang iba ay namangha. Ibinigay sa kanya ni Hao Qinglin ang huling medalya, nangangahulugan ito na si Zuan Yuan ay hindi magiging isang Imperial Cultivation Disciple. Sige, tapos na ang exam. Kailangan nating hintayin na matapos ang pagsusulit ng mga Zun Cultivator. Kailangan nila ng 100 araw sa kabuuan, kaya 40 hanggang 50 pang araw. Maaari kang magsanay sa tentay. Maghintay hanggang sa katapusan at ang pangalawang batch ay matutukoy din. Nakangiting sabi ni Hao Qinglin. Ang mga cultivator sa antas ng Tian ay tapos na. Tuwang-tuwa sila at ipinagmamalaki na naging mga alagad ng imperial na paglilinang. Ang dalawang emperador ay tumataas din at malapit ng maging katulad ng ibang mga emperador sa lalawigan ng Bahwang. Tumanggo ang lahat. Ang mga nagawang umakyat sa unang pangkat ng mga hakbang sa unang bahagi ng pagsusulit ay magiging bahagi ng ikalawang batch. Alam na iyon ng lahat. Naghiwa-hiwalay ang mga tao. Nagkaroon sila ng kakaibang pakiramdam, ngunit masarap. Bawat palasyo ay hindi pangkaraniwan. Napakagandang pagkakataon ito. Nakuha nilang lahat ang kanilang lugar kaya ipinagmamalaki ni Hao Qinglin. Lahat sila ay lumaban ng husto. Nakaupo pa rin si Lin Feng sa gilid ng Tiantay, parang ang buong mundo ay walang kinalaman sa kanya. Hindi niya kayang sayangin ang kanyang oras. Kailangang lumakas ni Lin Feng. Nakalusot lang siya hanggang sa ika-4 na layer ng Tianqi. Ang pagiging isang Imperial Cultivation Disciple ay hindi na ang pinakamahalagang bagay. Lahat sila ay gustong maging mas malakas. Maaraw noon sa Tiantay at sariwa ang hangin. Masaya ang hapon noon. Naka-cross-legged si Lin Feng at may mga ilaw na umaagos sa paligid niya. Naliligo siya sa pambihirang apoy na tila maraming maliliit na araw. Para siyang araw. Lumitaw ang 7 bituin. Binuksan ni Sado ang kanyang mga mata at tumingin kay Lin Feng na may maningning na ngiti. Sun skill. Si Lin Feng ay nakakagulat na may mahusay na mga kasanayan. Kumbinsido siyang mabilis na magiging malakas si Lin Feng. Ang dalisay niyang chi ay mabuti at kaya niyang lamunin ang kapangyarihan ng araw. Habang lumalakas si Lin Feng, ang kanyang purong araw na si Chi ay naging mas kakaiba. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga gintong apoy. Hindi sila mukhang totoo. Iyon ba ay isang ilusyon na nilikha ng kanyang makajos na kamalayan? Nagulat si Sado sa sandaling iyon. May mga piraso ng makajos na kamalayan sa mga apoy na iyon. Mukhang ang Eternal Awareness Skill. Nagulat si Sado. Ang kasanayan ni Lin Feng ay mukhang isang kasanayang ginamit ni Mo Chen. Maaari niyang buksan ang lupa at langit gamit ito at ang lahat ay magiging alikabok sa landas nito. Maaari pa nga nitong sirain ang makajos na kamalayan ng mga tao. Sa sandaling iyon, mukhang si Lin Feng ay nagsasanay ng ganoong kasanayan. Ito ay malayo sa pagiging kumpleto at makapangyarihan tulad noong kay Mo Chen, ngunit mayroon na itong anyo. Kung tama si Sado, nangangahulugan ito na maaaring gumamit si Lin Feng ng Broken Soul Technique para hatiin ang kanyang kaluluwa sa ilang piraso. Nakita ni Lin Feng ang kasanayan ni Mo Chen na naging dahilan upang maging alikabok ang lahat sa teritoryo ni Tianlong, kaya nakaramdam siya ng motibasyon. Ang sarap sa pakiramdam. Isip ni Lin Feng. Dati, pinag-aaralan niya ang puwersa ng lupa at ng langit, ngayon ay ganap na niya itong nararamdaman. Maaari niyang pagsamahin ang kanyang makajos na kamalayan sa lupa at langit kahit na. Hindi nakapagtataka na napakalakas ng kakayahan ni Mo Chen. Talagang gustong gawin ni Lin Feng. Nagulat siya dahil may pag-aaralan siya na nagustuhan niya. Masyado pa rin siyang mahina, kailangan pa niya ng oras. Bata, hindi ako makapaghintay na makita kang maging mas malakas.
Naisip ni Sado na nakangiti. Bata pa si Lin Feng, ngunit mayroon siyang magagandang likas na kakayahan. Siya ay magiging isang hayop sa hinaharap. Lumipas ang oras at dumating ang oras para magtipon ng mga tao at tumanggap ng kanilang mga sertipiko. Mula sa araw na iyon, sila ay Emperor Shi at Emperor Yu Imperial Cultivation Disciples. Sa sandaling iyon, marami ring tao sa paanan ng Tiantay. Maraming tao sa karamihan ay lumahok sa pagsusulit ngunit nabigo. Ngayon gusto pa nilang makita ang mga nakapasa sa pagsusulit. Sino sila at ano ang kanilang ranggo? Sa sandaling iyon, ang mga enerhiya ay gamulong sa hangin tulad ng mga ulap at mga hakbang na lumitaw, sunod-sunod. Ang mga gintong hagdan na iyon ay hindi kapanipaniwala. Isang hagdanan. Dumating na ang oras. Maraming tao ang natuwa. Sa wakas, ang mga bagong alagad ng imperial na paglilinang ay makakatanggap ng kanilang mga sertipiko. Ito ay ang seremonya ng pagtatapos. Nandoon din sina Yang Zilan at Yang Ziye. Inalis sila ni Lin Feng. Noon, nagkaroon sila ng pagkakataon na maging mga alagad ng Imperial Cultivation ng ikalawang batch, ngunit sumuko na sila at umalis. Naisip nila na ang pagiging mga alagad ng Imperial na paglilinang mula sa ikalawang batch ay masyadong kahiyahiya. Nauna si Zuan Yuan at pakakasalan niya si Yang Ziye, kaya sapat na iyon bilang isang karangalan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1064, ang trahedya ni Zuan Yuan. Ang Yang Clan, ang Qiu Clan, ang Lin Clan, ang Meng Clan, at marami pang makapangyarihan at maimpluwensyang grupo ay naroon. Marami sa kanilang mga alagad ang nakilahok at lahat sila ay nasa sabik na makita kung gaano sila kahusay. May mga ilaw sa lahat ng dako. Hindi na sarado at ihiwalay ang Tiantay. Ito ay magiging isang bago at tunay na grupo ng impluwensya sa lalawigan ng Bahwang. Naging emperador sina Emperor Shi at Emperor Yu, ngunit ito ay mahigit 100 taon na. Naniniwala ang lahat na sila ay medyo bagong mga emperador, kung hindi ay magkakaroon sila ng mga alagad ng imperial na paglilinang ng mas maaga. Bukod dito, si Emperor Shi at Emperor Yu ay napakalihim. Napakakaunting tao ang nakakita sa kanila ng personal. Sa pangkalahatan, alam lang ng mga tao na mayroong isang lugar na tinatawag na Tiantay sa Tianjing City at may 2 emperador na nakatira doon, ngunit ang lugar ay sarado noon. Ngayon, ito ay ang seremonya ng pagtatapos ng kanilang mga bagong Imperial Cultivation Disciples. Magpapakita kaya sila ng personal. Sila ay mga bagong emperador. Mas malakas pa sila kaysa kay Emperor Tianlong na matagal ng emperador. Iniisip ko kung makikita natin sila ngayon. Naisip ng ilang tao na nagtataas ng ulo. Sa sandaling iyon, isang siluwet ang lumitaw sa paglipad ng hagdan. Nagsisimula na, sa wakas. Iyan ba ang mga alagad ng imperial na paglilinang mula sa unang batch? Naisip ng karamihan. Ini-inspeksyon nila ang mga taong iyon. Wala nang mapang-ipang lakas sa paglipad ng hagdan, ngunit lahat sila ay nakayuko, sila ay tumingin kakaiba. Sumimangot ang karamihan. Hindi pwede yun. Hindi sila ang mga nanalo. Ang mga taong iyon ay marahil ang mga bumagsak sa pagsusulit. Naisip ng karamihan. Bumaba sa hagdan ng grupo ng mga tao at sumama sa mga tao. Iyon ang mga taong naalis. Nakakahiya. Nakayuko lang sila at tumingin sa ibang lugar, nakakahiya. Ang mga taong iyon ay ang mga naalis, sa katunayan. Tingnan mo ang mga nasa likod nila, sila ang tunay na nanalo. Naisip ng karamihan nang makita nilang lumitaw ang isa pang grupo ng mga tao. Mayroong daan-daang tao. May kahangahangang anyo sila at para silang mga bayani. Gayunpaman, sa grupong iyon, mayroon ding ilang mga tao na nakayuko. Masyado silang mataas, hindi ko sila makita ng malinaw. Naisip ng karamihan. Masyadong mataas ang lipad ng hagdan. Hindi sila makakita ng malinaw. Mga silhouette lang ang nakikita nila. Hindi sila makapaghintay. Napakabilis, lumitaw ang isang ulap, ang mga taong iyon ay tumalon sa ulap na iyon at sila ay nagpakita sa harap ng karamihan. Ha? Nasaan si Routian? Naisip ng mga miyembro ng Lin Clan. May mali, may mga Zone Cultivator at Tian Level Cultivator sa grupong iyon, hindi sila dapat pinaghalo ng ganoon. Maraming tao ang hindi nakaintindi. Sa sandaling iyon, sa himpapawid, lumitaw ang Sado sa isang ulap at lumipad sa harap ng karamihan. Nakangiting sabi niya, mula ngayon, si Emperor Shi at Emperor Yu ay may 360 Imperial Cultivation Disciples, congratulations! Kumaway ang Sado at lumitaw ang 360 na mga sertipiko. Sinabi niya, pirmahan ang iyong mga sertipiko. Lahat sila ay may parehong sertipiko. May mali. Naisip ng ilang tao. Hoy, nasaan si Zuan Yuan? Naalala kong siya ang unang nakapasa sa unang pagsusulit. Naisip ng ilang tao. 360 tao ang pumirma sa kanilang mga sertipiko. Napakawalhati. Sila ay mga bagong alagad ng imperial na paglilinang. Matapos pirmahan ang kanilang mga sertipiko, naghiwalay sila sa 2 grupo. Kaliwa at kanan. Pagkatapos, muling naghiwalay ang 2 grupong iyon sa mga grupo na may 81 katao. Rin Routian. Meng Ba, siya ang nakaakyat sa 5 grupo ng mga hakbang, tulad ni Zuan Yuan. Tingnan mo, magkasama sina Lin Feng at Qiu Yuzin. Pinagmamasdan ng mga tao ang mga taong iyon. Naalala nila si Lin Feng na nagawang umakyat sa buong 9 na grupo ng mga hakbang.
81 tao, nasaan sina Yang Zilan at Yang Ziye? Tama, at paano naman si Zuan Yuan? Nakita ko, mayroong 162 tunay na Imperial Cultivation Disciples na nahahati sa antas ng Tian at mga antas ng Zun. Yung iba part ng second batch. Sila ay malamang na pinili mula sa mga nagawang umakyat sa unang pangkat ng mga hakbang. Maraming tao ang nakaintindi sa sandaling iyon. Ngunit wala doon sina Yang Zilan at Zuan Yuan. Maraming tao ang hindi maisip kung ano ang nangyari. Ang 162 tao ng unang batch ay mukhang natuwa. Lahat sila ay nakangiti sa isang matangkad na paraan. Nandyan si Yuzin, gaya ng inaasahan. Sa isip ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakangiti. Nasa tabi niya si Kyuhao. Kasama pa rin niya ang batang iyon. Inatake pa niya ang kanyang pamilya dahil sa kanya. Ang batang iyon ay magiging isang trahedya para sa atin. Malamig na sabi ni Kyuhao. Hindi siya masaya para sa kanya. Inatake niya ang kanyang pamilya dahil kay Linfang at ngayon, buhay pa si Linfang. Nagalit siya nang makaakyat si Linfang sa siyam na grupo ng mga hagdan. Hindi naman ganoon kalala ang batang iyon, kung hindi niya makakasama si Yuzin sa unang batch ng mga alagad ng imperial na paglilinang. Sabi ng medyo may edad na lalaki na walang pakialam kay Kyuhao. Hindi lahat ng Imperial Cultivation Disciples ay ganoon kalakas. Malamig na sabi ni Kyuhao. Tumahimik ka, si Yuzin ay naging isang Imperial Cultivation Disciple, ito ay isang magandang araw. Sigaw ng dalawang matandang katabi nila. Congratulations sa lahat ng bagong Imperial Cultivation Disciples ng unang batch. Humanda ka sa pagpirma sa iyong mga sertipiko. Nakangiting sabi ni Sado. Nakipagkamay siya at lumabas ang 81 certificates na may mga pangalan ng mga nanalo. Rinro Tian, Kyu Yuzin, Mengba, Linfang. Gayunpaman, naalis na si Yang Zilan. Paano si Zuan Yuan? Nagulat ang karamihan. Sigurado na sila ngayon na wala doon ang pangalan ni Zuan Yuan. Ang Yang clan ay namangha at nakatingin sa listahan. Si Yang Zilan at ang kanyang kapatid na babae ay tinanggal, syempre nakasuot sila ng mga balabal na may hood para hindi sila makita. Nakaramdam sila ng sobrang hiya. Naghintay sila dahil gusto nilang makita si Zuan Yuan, ngunit ngayon, hindi nila makita ang kanyang pangalan sa listahan. Linfang. Sigaw ng isang boses sa di kalayuan. Mamamatay ka, Linfang. Galit na sigaw ng taong iyon. Malakas ang kanyang chi, siya ay tumingin malupit, kakilakilabot at galit na galit. Si Zuan Yuan ba iyon? Ano ang nangyari kay Zuan Yuan? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1065, hinabol ni Yuan Fei. Sa sandaling iyon, mukhang galit na galit si Zuan Yuan. Noon pa man ay pinangarap niyang mauna ang rangkang, ngunit patuloy siyang hinahabol ni Yuan Fei. Siya ay nabaliw at sinubukang lumaban kay Yuan Fei, ngunit sinuntok siya ni Yuan Fei at nasugatan. Kailangan niya ng 30 araw para gumaling, gamit ang gamot, bukod pa doon. Ang pagbawi sa ilalim ng lupa ay hindi madali. Ang mga nasugatan doon ay madaling biktimahin. Halos ilang beses na siyang mamatay. Ininsulto niya si Yuan Fei, ngunit narinig niya ito at muling sinuntok. Sa huli, hindi pa niya nagawang lumaban. Muli, kinailangan niyang magtago at makabawi. Halos ilang beses na naman siyang mamatay, inatake ng ibang tao. Napakaraming kahihiyan at kahirapan ang pinagdaanan ni Zuan Yuan. Sa oras na iyon kailangan niya ng 40 hanggang 50 araw para gumaling. Sa huli, para lang makalabas, hinanap niya ang lahat ng umatake sa kanya habang siya ay nasugatan at pinatay silang lahat. Matapos maabot ang kanyang kota, bumalik siya sa Tiantai. Pero kasi simula pa lang ng graduation ceremony. Nagalit si Zuan Yuan at gustong patayin si Linfang. Anong nangyari sa kanya? At ano ang ginawa ni Linfang sa kanya? Nagulat ang lahat. Naalis na ba si Zuan Yuan? Boom boom. Inilabas ni Zuan Yuan ang isang nakakatakot na chi. Haha, Zuan Yuan, bata, hinihintay kita. Bakit hindi ka lumabas kanina? Nangako ako sa kapatid kong si Linfang na pupuntahan ko siya dito. Siguradong pinaghintay mo kami. Sabi ng napakalakas na boses sa likod ni Zuan Yuan. Nang inag si Zuan Yuan matapos marinig ang boses na iyon. Namutla siya ng nakakamatay, hindi na siya mukhang galit na galit, sa kabaligtaran ay nagpakita siya ng sakit. Ha? Nagulat si Linfang. Dumating talaga si Yuan Fei. Hindi niya akalain na pupunta talaga si Yuan Fei sa Tiantai. Paano rin ginamit ni Yuan Fei ang altar ng Tiantai? Pinadaan ba siya ng tagapagtanggol? Si Yuan Fei ay lumitaw sa kalangitan. Mukha siyang malakas at nagtataglay siya ng explosive power. Hawak-hawak niya pa rin ang itim niyang patpat. Nang makita ni Zuan Yuan si Yuan Fei sa likod niya, mukha siyang takot na takot talaga. Ikaw. Nakangiti lang si Zuan Yuan. Mukhang galit din sa kanya si Zuan Yuan. Naisip ng karamihan. Sino ang lalaking iyon na may hawak na itim na kahoy? Bakit siya nagalit sa kanya? Natanggal ba siya dahil sa kanya? Maraming tao ang hindi pa nakakita kay Yuan Fei kaya hindi nila siya nakilala. Nakita siya ng ilang tao mula sa mayayaman at makapangyarihang pamilya at naisip nila ang tungkol sa isang taong narinig nila. Natakot ang lahat sa taong iyon dahil nasira niya ang isang makapangyarihang angkan sa isang gabi. Bad boy ka kapag wala ako. Kailangan ba kitang parusahan at hampasin muli ng aking tungkod?
Sabi ni Yuan Fei sa mapanghamak na paraan. Si Zuan Yuan ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Paano nagamit ni Yuan Fei ang kanilang altar? Nagulat ang mga tao nang makita kung paano naging masunurin si Zuan Yuan sa harap ni Yuan Fei. Naalis na ba si Zuan Yuan? Anong nangyari? Parang ang gulo niya. At sino ang lalaking iyon na may dalang kahoy na labis na natakot sa kanya? Maraming tao ang nagulat, ngunit kung tutuusin, wala itong kinalaman sa kanila. Mukhang galit na galit ang Yang Clan. Hinihintay nila ang araw kung kailan mauuna si Zuan Yuan, siya ang kanilang magiging kaluwalhatian. Gayunpaman, hindi siya mukhang maluwalhati sa sandaling iyon. Mukha siyang kaiyahiyang gulo. Mukha siyang basura. Maging mabuting bata ka, kung hindi, papatayin kita gamit ang aking tungkod. Sigaw ni Yuan Fei. Walang sinabi si Zuan Yuan, ngunit pakiramdam niya ay sisabog siya o mababaliw. Hindi siya umalis, sinulyapan lang niya si Yuan Fei at Lin Feng ng malamig paminsan-minsan. Hindi niya kayang patayin si Yuan Fei, ngunit tiyak na papatayin niya si Lin Feng. Alam niya na sinabi ni Lin Feng kay Yuan Fei na habulin siya, kung hindi, bakit siya? Wala siyang pakialam sa kanya. Kaya kung hindi nauna si Zuan Yuan, sino ang nauna? Rin Rou Tian, o si Meng Ba, o si Qiu Yuzin. Naisip ng karamihan. Nabigo si Zuan Yuan dahil sa lalaking iyon na mukhang unggoy, na halata na ngayon. Maraming tao ang tumingin sa Yang Clan. Sabi din ng mukhang unggoy na iyon ay pumunta siya para makita ang kanyang kapatid, sino ito? Aking maliit na kaibigang Budista, bakit ka nakatingin sa akin? Hindi mo ba ako nakikilala? Sabi ni Yuan Fei sa Sado na nakangiti. Haha, napakadali niya. Naisip ni Sado na nakangiti. Tila kilalang kilala niya si Yuan Fei. Nagulat sina Qiu Yuzin at Lin Feng. Kilala ba ni Yuan Fei ang Sado? Pumunta ba siya dito dahil kilala niya siya? Isip ni Lin Feng. Sige, huwag mo kaming istorbohin, graduation ceremony na. Sabi ni Sado na tumatawa. Hehe, syempre. Sabi ni Yuan Fei na nakangiti ng nakakaloko. Gusto ko ring makita ang graduation ceremony ng kapatid ko. Nagulat si Sado. Kilala niya si Yuan Fei, apo siya ng Great Ape Emperor, pero sino ang tinutukoy niya? Isang gintong listahan ang lumulutang sa kalangitan at sinabi ng Sado. Ang 81 tao, pumunta rito. Makikita rin ng mga tao ang listahan ng ranggo. Isang gintong liwanag ang lumitaw at pinalibutan ang lahat ng napiling kandidato. Unti-unting lumitaw ang mga numero. Rou Tian, pangatlo. Ang Lin Clan ay nasiyahan sa resulta ni Lin Rou Tian. Mabuti, pumangalawa si Yuzin. Naisip ng Qiu Clan. Nasiyahan din sila. Sa kasamaang palad nahulog siya sa isang piraso ng basura. Mapanuksong sabi ni Qiu Hao. Gayunpaman, sa sandaling iyon, una niyang nakita ang pangalan ni Lin Feng sa listahan. Nakaawang ang bibig niya.